Nandito po kami ngayon at kasama po natin si Tatay Boy. Tatay Boy po. Single ho ba kayo? Married po. Ilan po kayo sa magkakapatid po? Ilang magkakapatid. Ako. Labing isa. Labing isa ko. Tagasan po kayo dati po ba? Sa Tarlac. Tarlac. Tarlac po. May trabaho ba kayo? Wala ito. Ito ba? Kalakal. Ito yung binagkakitaan niyo. Sa ano po, sa kada araw po, magkano po nakikita niyo dito? Isa din. Kung tingkam ng mga basura. Halimbawa, dote. Ano, kanyang pera. Kana dyan picture sa kanyang. Pag nakakita po kayo ng ganong pera po, paano niyo po ito nababudget po sa isang araw po? Halimbawa, kumita ko ang dalaw na. Ganito si Zeta. Dagat sa puso nyo. 150. Sisik po yun. Di ko sa para sa pinapukasan. Lantang na. Ako po, ilang po? 20 po. Nagdako. May ano po, sa mga gobyerno po, may mga assistance po ba kayo na natatanggap tulad po ng mga fortis po, gano'n po? Nakakala man talang ayuda. Ayuda po. Sa ikong gano'n, okay. Nakakatanggap po kayo? Kala. Wala po. Kasi yan. Na ano po ba yung mga hinihiling niyo po na makamit pa po sa buhay po ninyo? Sana magkaroon ng kato para yung pangarap na halimbawa. Ito sabi, yung sabang ko, kinkam ba? Tuloy-tuloy na ito po. Okay, ayuda. Kasi na sabi. Yun po yung ano po, yun po yung masasabi niyo na gusto niyo pong itulong sa inyo ng gobyerno po. Yan na yung sana kasalungan ng ayuda. So, yun lang po, maraming salamat po. Malayo pa po ba Apit na lang. Parang palay. Di po ba kayo nainitan ng gandong man? Ba, ganito na Panahon? papadya pa po kayo? Nainit na nga. Nagtitis. Wala kang trabaho. Ano po ba dati yung trabaho ko? Ako, dati sa construction. Didi. Ito po tatay. Ano yan? Konting tulong lang po namin sa inyo. Tulong sa bilang ang dami. Malang ano? Stop lang. Kapalasin niyo na eh. Palusap na naman ako. Kaya mamula ako. Tingnan lang po namin para makatulong po kami sa araw-araw ng tagahanap buhay. Kapag bago pa, pag-araw mo nito eh. Bago pa po yan, tatay. Kuwala po namin, tatay. Bayo kayo. Bigay po yan na nagtatagtagan. Baka mamaya expert niya. O, tatay po. 2020 pa. Ay, malapit na pala. Po? Sige po. Kung amin mo. Lahat po tayo. Sige. Pwede po picturean po namin sir na... Sarap. Ano mo yan? Pagkakalang mo akong nalito. Ganyan, baby. Boy! Ah, Pagkakalang ko mga kita nito ha. po? Support na kayo. Pagkakalang ko mga kita niya. Kaya anong masasabi niyo sa natanggap din ninyo? Napakalagas suki dito. Malaki po bang magiging tulong ninyo sa Malaki. Kung ano kalaki tulong yun, ganun din na katulong. Kaya malagakit na kayo lang namin. Sana, lagi ang... Yun lang po tatay. Maraming po salamat.
Ako po si Janine Marcelino from BSCVE 1B and ito po ang aking naging reflection sa ginawa naming activity. After po namin gawin yung activity, naalala ko po yung isang quote na nakita ko somewhere sa social media na helping one person might not change the whole world, but it could change the world for one person. Malaking tulong po talaga sa amin yung naging activity kasi nagkaroon po kami ng chance na makita mismo at maranasan ang sitwasyon ng ibang tao na nahihirapan sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Hindi lang po kami nag-abot ng tulong kagaya ng pagkain o mga kagamitan sa bahay, kundi nakipagkwentuhan din po kami kay tatay at nakinig sa mga personal nilang stories. Dahil dito, mas naunawaan po namin yung mga challenges na kinakaharap nila sa pang-araw-araw nilang pamumuhay. Yung mga bagay po na akala natin ay normal lang tulad ng pagkain o simpleng gamit ay malaking bagay na po para sa kanila. Bilang isang estudyante, napakalaki po talaga ng naging epekto ng experience na ito sa aking personal growth at sa pananaw ko sa buhay. May mga lessons po talaga sa buhay na hindi natin maintindihan kung hindi po tayo mismo ang makakakita at makakarinig na ito mula sa mga taong naapektuhan. Natutunan ko rin po ang kahalagahan ng responsibility bilang isang mamamayan at yung idea na kahit tayo ay isang simpleng individual lang ay may power pa rin po tayo na makagawa ng positive and simple change para sa ibang tao. Dahil dito, mas lalo po ako ang na-inspire na pagbutihin ang aking pag-aaral para balang araw ay makatulong rin po ako sa mga katulad ni Tata. Hello, this is again Joel G. Luces from BSCVE 1B and this is my reflection for our activity. For me, it's all about spreading positivity and hope. Kahit hindi mo alam yung kung ano yung pinagdaanan ng iba, basta't may ginagawa ka para tulungan sila. That's already something na dapat ipagpasalamat. And it's a reminder na hindi kailangan ng grand or malaki ang tulong natin. Sometimes it's the small things that matter most. I'm happy na nakatulong ako at papaano at sana maging inspiration iyon sa iba na magbigay ng pag-asa at kindness sa kapwa. In the end, natutunan ko na we all have the power to change someone's day and that's something na dapat natin ipagpatuloy. Hello guys, my name is Rosemary Alvario Torres from BSCVE 1B. For now, I'm going to talk on my reflection during our immersion in Rizal. So, first of all, is marami talaga ako na-realize, lalo na nung immersion, nung narinig ko yung mga sagot ni Tatay mula sa aming interview. So, si Tatay Boy is isang nangangalakal para kumita ng pera. So, nagtatrabaho siya sa mahabang oras at para may pakain sa pamilya niya at sa sarili niya. So, during that, na-realize ko na, yun na nga, marami pala tao na dapat nating tulungan at pagtuunan ng pansin. Lalo na yung mga matatanda. So, super nakaka-emotional lang dahil sa ganong edad na dapat nagpapahinga na sila is yung pa rin, kumakain pa rin sila sa buhay. So, doon ka na-realize na kahit na maging thankful pa rin tayo na maayos pa rin yung buhay natin at meron tayong nakakakain tayo ng 3 times a day. So, sa mga ganun tao, gusto ko silang tulungan if ever in the future na makamit ako ng ganun is hindi ako magdadalawang isip na tulungan as long as meron ako. So, yun lamang po. Thank you. Participating in this project has made me realize that many people must work twice as hard just to make a living, and not everyone has the opportunity to pursue education and secure a stable job. Often, financial constraints determine who gets to access learning. Poverty remains one of the biggest challenges in society, limiting opportunities for countless individuals. However, I've also learned that act of kindness and generosity has the power to create meaningful change, reminding us we are all connected. Even the smallest gesture can make a difference, easing burdens and offering hope to those facing hardship like poverty, illness, and loss. Life is difficult, but when we choose to give, we grow, we gain perspective, we uplift others, and
we became part of something greater. Sometimes it's not grand gestures, but quiet moments of empathy that matters most, reinforcing the truth that kindness can transform lives in ways we often don't realize. Mayroong 15.5 populasyon na naitala sa bansa na mahihirap. Bilang estudyante ay malaking tulong ang ginawa naming pagbibigay ng pangangailangan sa araw-araw. Binigyan namin si tatay ng pangkabuhayan package o paunang business kung ano man ang mapili niya gagawin rito. Ang natutunan ko sa ginawa naming pagbibigay ng tulong para kay tatay ay maliit man o malaki ang maibigay namin o mailabas namin pera ay malaking bagay ito kay tatay o sa mapagbibigyan namin dahil hindi lahat ay nakakatanggap ng ganitong bagay. Ako nga pala si Crystal Jane L. Cosco. So ito po yung reflection ko about sa activity na ito. Sa activity na ito, natutunan ko na kahit maliit ang tulong na naibigay namin, maaari itong magdulot ng malaking epekto sa iba. Tumulong kami sa isang tao sa pamamagitan ng pagbili ng yung mga pangangailangan sa kanilang bahay. Simple lang ang ginawa namin pero nakita namin sa kanyang mukha ang tuwa at pasasalamat. Habang inaabot namin ang tulong, napaisip ako na marami palang tao ang tunay na nangangailangan pero hindi humingi ng tulong. Minsan, sapat na ang pagiging bukas palad upang maramdaman nilang hindi sila nag-iisa. Ang pagtulong ay hindi lang tungkol sa material na bagay, ito ay pagpapakita ng malasakit, pag-unawa at pagmamahal sa kapwa. Dahil sa simpleng activity na ito, mas naunawaan ko ang kahalaga ng pagtulong kahit sa isang tao lang. Ako po si Sean Michael Guzman at ito ang aking reflection. Maraming tao sa ating bansa at sa buong mundo ang walang makain, walang pagkain sa kadahilan sila ay mahirap o maliit ang sweldo o posible ding wala silang trabaho o hindi sila makapag-apply ng trabaho dahil sa hindi sila nakapagtapos o kulang sila sa experience. Kaya sa pamamagitan ng pagbibigay ng kahit konting tulong, kahit magandang barya, pagbibigay ng makakain sa isang araw o sa isang linggo, sa pagbili ng kanilang mga binibenta para makaraos sa kahirapan, sa pagtulong sa kanilang makahanap ng trabaho para makabili ng mga kain sa araw-araw at matustusan ng kanilang pangangailangan sa buhay ay mahalagang bagay na para sa kanila. Ako po si Alejandro Luis Alan J. Haban at ang aking refleksyon sa aming ginawang activity ay nalaman ko ang kahalagahan ng pagtulong sa ibang tao kahit walang inaantay na kapalit at ang hindi pagtingin sa panlabas na emosyon ng isang tao tulad ni Tatay Boy. Nakilala namin si Tatay Boy bilang isang masayahin at palangiting tao. At nung amin siya nakapanaya, meron pa rin pala siya mga problema kinaharap. Kung kaya't itong activity na to ay naging way sa akin upang mamulat na hindi lahat ng masasayang tao ay walang problema kinaharap. Kung kaya't maliit man o malaki ang magagawa natin pagtulong sa ibang tao, matuto pa rin tayong magbigay ng magandang asals para sa kanila dahil hindi sa lahat ng bagay, maaari natin silang tanungin kung may problema ba silang kinaharap bago natin sila tulungan sa kanilang mga problema. Charity Lado from BSCBE 1B. At itong pala reflection sa pagtulong namin kay Tatay Boy. So, isa sa mga natutunan ko ay hindi hadlang ang pagiging estudyante upang makapagbigay tayo ng tulong sa kapwa natin. At hindi rin mahalaga kung maliit o malaki ang bibigay natin sapagkat ang mas mahalaga ay kung paano natin sila mapapasaya. At sa pagtulong namin, habang nalalaman namin ang storya ni Tatay Boy, marirealize namin na sa bawat pagod niya ay may nilalaan siyang lakas sa pamilya niya. Yung pagod na yun ay parang wala lang sa kanya. Iniinda niya ang init ng araw. Kaya bigla kami ay na-inspire sa kanyang nakakantig na storya. Kaya mas deserving talaga yung Tatay Boy na tulungan kasi sa maliit na halaga binubuhay niya ang kanyang pamilya sa pangangalakal. Kaya nabigay na namin yung tulong na para talaga sa kanya.
doon kami nakaramdam ng tuwa na talagang hindi niya akalain na may mga estudyante pa rin natutulong sa kanya. Kaya, salamat sa mga kagroup ko na nakipahagi at nagtulong-tulong upang matulungan si Tatay Boy. So, yun lang. Tsaka sabi pala ni Lord, kung anong binigay mo sa kapwa mo, ibabalik sa iyo ng doble. Kaya sa mga kapwa ko, estudyante at mga Pilipino, magtulungan tayo at tulungan natin ang kapwa natin. Yun lang. Thank you. Ako po si Nadine Natalie Arguella from BSCBE. Ito po ang aking naging reflection. During po sa immersion po namin, ang dami po namin naging experience. Nag-grocery po kami, naglakad-lakad, and naghahanap po kami ng matutulungan. So, ayun nga po, nakita po namin si Tatay na nasa bisikleta, nangangalakal po sa kainitan. Kaya siya po yung naisipan namin nakita na tulungan. So, yun nga po, nag-interview po kami sa kanya ng mga bagay-bagay po. And yun, nung sinabi po namin sa kanya na bibigyan po namin siya ng grocery aid, natuwa po kami kasi hindi po siya makapaniwala po. Na-surprise po siya sa kanyang nalaman po na may ganung bagay po kami na ibibigay. Pero, yun nga po, as a student, sobrang nakakagaan po ng puso kasi po na-appreciate po ni Tatay kung gaano po siya nasiyahan po dun sa nabigay po namin na grocery sa kanya. And, yun nga po, nakakatuwa pong makita si Tatay. Yun lang po.